Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Yuritech at your service. May tanggap po ako ditong iPhone 11 na walang power. Pasa lang sa atin ng kapwa nating technician at ang concern daw ng customer ay bigla na lang daw nag-black screen ng phone habang ginagamit niya. Upon knowing the previous history ay inumpisahan ko ng i-check ang phone at syempre start muna tayo sa basic standard operating system. Marami kasing dahilan ang biglang pag-black screen ng iPhone, posibleng nawalan ng ilaw ang LCD, o kaya naman ay sira mismo ang LCD. Pwede ring may problema sa board tulad ng sa light IC or display IC. Malaki rin ang chance na may short na component or may problema sa battery. Kaya nga bilang isang technician, ay napaka-importante ang pag-a-apply ng proper diagnosing sa ating trabaho dahil kung mali ang diagnose natin, ay mas tatagal ang ating trabaho at ang worst scenario ay baka tuluyan pang hindi magawa ang unit dahil sa mas dumami pa ang sira. At kung makikita nyo po dito ay iniisa-isa kong i-check ang lahat ng possible reason kung bakit black screen lang ang unit. Chine-check ko rin kung shorted ba ang board o kung nagpa-power pa. At dito ay napansin kong kulang ang value ng capacitor na ito at nang silipin ko sa diagram, ay connected siya sa chestnut IC o display power controller. Kaya nang makonfirm ko po na may problema sa may chestnut IC, ay biniyak ko na ang board. Ang mga latest iPhone po kasi ay parang buko ng niyog na kailangan pang biyakin para makuha ang buwa. Di mo alam ang buwa, no? Rich kid ka kasi. At dito naman ay nilalagyan ko ng wire yung capacitor sa tabi ng chestnut IC para tingnan sa thermal camera kung may short ang chestnut IC. Mas safe kasi ang ganitong paraan kesa sa direct na tusukin dahil minsan sa sobrang liliit ng piyesa ay iba ang natutusok ko. And as you can see po sa image ng thermal cam na may kumikislap-kislap na ilaw at yan po ay indikasyon na may nadidetect na init ang thermal cam. At dahil kumpirmado na shorted ang chestnut IC ay wala ng intro-intro pa at palitan na natin ang piyesang yan. After kong matanggal ang chestnut IC ay chinek ko ulit ang board kung may leak pa ba and yes, no more leak kaya malaki ang chance na okay na ang unit na ito. Ang sunod ko namang ginawa ay naghanap ako ng chestnut IC sa mga scrap board ko at swerte dahil meron pa akong available na piyesa. Kaya binunot ko na at nireball, then nilapag ko na sa ginagawa kong unit. Nilinis ko rin po ng mabuti ang paglalapagan sa chestnut IC para walang aberya sa paglalapag mamaya. Tulad nga po ng lagi kong sinasabi na hanggat maaari ay one-shot success para malaki ang success rate ng trabaho natin. And after ko po malinis ang board ay ito na at ilalapag ko na ang bagong chestnut IC. Medyo timplahin lang ang buga ng hangin ng hot air sa paglalapag ng chestnut IC dahil sa super liit ng IC ay tumatalsik. At ayan po konting alog lang sa IC at goods na po tayo dyan. Then ang next part naman po ay ang part na medyo nakaka-excite at nakakakaba. At ito yung the testing part. Nilagyan ko muna ng Kapton tape yung board para hindi mag-short habang tinetesting ko. Mahirap na baka sa pagmamadali natin ay mapurlata pa ng dahil lang sa excitement, kaya dapat ay stay safe first muna tayo lagi mga idol. Ito na po moment of truth na please play the drums roll. And yes, tama po yung diagnosis natin dahil lumitaw na ang mansanas. Congratulations and thank you so much po sa pagsubaybay mga suki at sa aking mga ka-repair. Kita-kits po tayo sa susunod kong video. Ito nga po pala ang inyong lingkod Yuritech at your service. Hanggang sa muli po. Salamat!